Kumpere last month, nag-doble tayo kahit pa paano. Tama ba? Yes. Natutuwa ako sa ating mahal na lupunin. Binibilang ko parang iilan lang talaga yung absent, yung mga talagang nakahiga. No? Nakakatuwa, nakaka-proud. Isipin nyo, ating mga lupong tagapamayapa, pinakamatanda, yung lola ko, 80 ilan taon na lang. Yan. 82. Regular na napasok. Diba? Anong pagkakain bang kawanin natin? Yes. Diba? Times 2 na ng edad. Telang ko. Pero nandito ang telang ko, nakatayo. Ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. Diba? Kaya sa susunod sana, ito na po ang simula ng ating pagdami kalapag ceremony. Ito po once a month, swerte na. Swerte na, minsan, wala pa. Diba? Kaya yung mga mag-isip-isip na rin kayo. Dahil pagdating ng September, magre-repaso kami ng plantilla. Pagdating ng 2025, malinis ang plantilla. At papalitan natin ang deserving. Di ba? Tama? Tama. Bago tayo nagtawag sa ating agenda, sa ating mahal na bisita, sa ating malapit sa pusong kaibigan, akin munang talakayin ang ating munang mga anunsyo. Maalala, number 1, yung pong ating kalinisan, pinabanggit mo kanina. Meron pong assessment ng DILG, ang Seal of Good Local Governance ng Barangay. Kailangan po natin tumugon sa kalinisan program. Ito po ay ang mandato ng DILG. So lahat tayo kung mapapansin nyo, taas nga ang kamay na may Facebook. Facebook, Facebook. Oh, ayan. Marami-rami rin pala. So kung may mga Facebook kayo, pumunta kayo kay Second. I-add nyo yung barangay natin. Barangay Puro Santa Cruz. Page natin para makita nyo kung ano yung mga programang ginagawa ng ating barangay. Ito po ay isang paraan para mag-disseminate namin ang information sa loob sa buong barangay natin. Mahirap po yung pasa-pasa ng Marites. Kaya ginamit po namin yung social media para mapakita natin sa buong barangay na nagtatrabaho po ang ating barangay. Ano po? Kaya po yung mga may Facebook, i-add po yung Barangay Puro Santa Cruz Facebook page. Ano po? And then nga po, maglilinis tayo. Ngayong buong linggo, ang assessment po ay parang sa July 3. Ngayon na parang Wednesday yun. So kung mapapasin nyo, ang aratan ng misa, nilinis na po natin, i-maintain na lang natin. Hindi porkit meron tayong environmental army, hindi porkit meron tayong operation linis, ay aalas na natin sa kanilang trabaho. So po, tayo po lahat ng kaway ng barangay ay may pakialam dito po sa ating barangay. Magiging magmasin po tayo, bantay po tayo sa mga nagsasakuha natin. Kasi ang problema sa atin, pagka nag-umuli na ang masura, tsaka nang irereklamo. Hindi ba pwede nagsisimula pa lang, i-report nila sa barangay at mahuli na natin kung sino ang mga nagtatapon ng illegal dito sa barangay. Hindi po namin kaya bantayan ang barangay, nasanggol ang barangay ng 24/7. Kaya nga po 900 ang kawani ng barangay para may mata ang barangay sa bawat sulok ng ating barangay. Pwera pa ang 100 CCTV. No po? Kaya tulungan niyo po kami linisin ang ating barangay para po naman, ngayon, pinagandaan po natin ang DILG na to, na assessment, para makuha natin in respect ng mga ABC. Talagang nilalaban ko to para magtagumpayan natin ang assessment na to sa DILG. No po? And then, next, kamakailan lang kasi namamasyal ang ating Intel, namamasyal ang ating PIDEA, namamasyal ang ating kapulisan sa ating tanggapan. Opo, nakakalungkot lang po ibalita na medyo tumataas ang bilang ng mga gumagamit na ang mga nasa listahan ay kung hindi anak ng kawani, pamangkin ng kawani, apo ng kawani, kamag-anak ng kawani. Opo, yun po yung mas nakakalungkot. Ngayon po, bilang namumuno ng ating barangay, bilang miyembro ng sangguniang barangay, wala po kami ibang ginagawa kundi sundin po ang batas na inaatas ng taas. No po?
Pero, despite po na magbigay tayo ng kamay na bakal, magbigay tayo ng iron fist, di ba? Pakulong, di ba? Binibigyan po namin ng konsiderasyon ang bawat mga nai-involve dito. Kaya po ang ginagawa ng inyong lingkod, pinatatawag ko po yung mga nai-involve sa ganyan. Binibigyan po natin ng pagkakataon na bago. Di po? Katunayan po, marami po sa kawangin ng ating barangay na nag-usa po, inausa, nag-usa, nag-under ko po ng rehabilitation sa tagal ng pagbabago. Paglabas mo, umiiyak, nagpapasalamat. Bakit po? Dahil marunong na silang sumulat, marunong na silang bumasa. Pangatlo, kilala na nila si Lord. Di ba? Kaya nga po, kayo po, kayo po mga kawari dito, wag po kayong mahiya na ilapit ang mga kamag-anak ninyo. Wag po kayong mahiya na tulungan yung mga kamag-anak ninyo. Nandito lang po ako, nandito lang po yung mga badak focal person natin. Kami po mismo aalalay. Kami mismo ang gagabay sa inyong kapamilya para tulungan silang magbago. Ano po? Sabi ko nga, pag nagkamali ka o nagdapa ka, hindi habang buhay na sa dapa ka. Diba? Maaari ka pang bumangon at muli may second chance. Diba? At pag dating ng second chance, at dito po ang barangay para tulungan kayo. Trabaho, diba? Bibigyan natin ng trabaho para tuloy-tuloy po magbago ang kanilang pamumuhay. No po, tulungan po natin. Kasi po, may datos po ako. Yung po ay confidential. Kahit ang sapunian ko, hindi alam yan. Hindi alam. Pero kayo po mga nandito ngayon, alam nyo sa sarili nyo. Ang mga anak nyo, pamangkin nyo, halimbawa, pamangkin mo, kinakausap mo, hindi ako hindi ako adik. Pero may mannerism na. Di ba? Humingiwi na yung di ba? So alam naman natin kung sino yun, di ba? Kaya tulungan natin. Sayang, ang buhay natin ay isa. Kasi kung hindi sila magbabago, dalawa lang ang pupuntahan nila. Kung may pera sa Eternal, pag wala, sa burol. Di ba? Tapos, BGLP lang yan, or sa PNP Custodia. Di ba? Dalawa lang, tulungan o libingan. Di ba? Wala tayong magagawa. Swerte na, buong na, tamaan lang ng konti, nasa ospital, may kasus pa. Di ba? Yun lang yun, real tayo doon. Di ba? Tulungan natin ang ating mga kaanak. And then lastly, yung pong liga natin sa July, meron po tayo special guest. Ang SK natin. PBA player. Tama ba? PBA player. Magnolia Hotshots. Magnolia. Yung po binanggit eh. Si Paul Lee. Si Paul Lee ang bisita natin. Wow! Si Paul Lee at saka si Jackson Corpus. Wala pa tayong bisita sa volleyball. Naging under negotiation pa. Under po yung bisita natin sa volleyball. Pero nagpunta po si Paul Lee at saka si Jackson Corpus na Magnolia Hotshots. Supportahan po natin ang programa ng ating SK at nakakatuwa po, inisyatibo rin po niya na meron po yung mga cum laude, summa cum laude, magna cum laude, kahit ano school ka graduate, meron po ibibigay ang ating SK chairman kasama sa unang kabataan na award doon sa mga magkakamit ng ganong award dito sa ating barangay. Libo ba yun? Libo yun? Oo. Basta maging cum laude, magna cum laude, summa cum laude lamang. So yun po. So dumako po tayo sa aking bisita ngayon. Ang tao po nasa likuran mo ngayon ay kasama ko na po nung araw pa. Hindi pa po yan kapitan. Hindi pa rin po ako konsehal nun. Magkakaibigan na po kami sa isang mga sa negosyo. Kaya po, sabi nga, magkikita rin pala kami sa finance. Kaya nga nakakatuwa na, siya po yung isa sa naging konsehal po ako. Lagi ko po siyang kausap. Kapitan na siya noon. Kaya every time na nagkukwentuhan kami, nakakatar ko sa kanya kung paano maging tamang leader ng barangay. Ano po? Kasi ang panunungkulan po kasi, walang pinagkaiba po yan sa nag-aaral ng kolehiyo. Ang public service ay walang pinagkaiba yan sa nag-aaral sa kolehiyo. Parehas po, never stop learning. Pero po, ang pinagkaiba lang nila isa. Sa kolehiyo, bawal mangopya. Sa public service, mangopya. Tama?
Kasi bakit? Pag nakita mong maganda ang ginagawa ng isang leader sa isang barangay, pwede nyo pong kopyahin nyo, dalhin natin sa ating barangay. Katulad po nung kanya, number 1 po siya sa 18 barangay na merong laboratory, na merong magic 12, na merong x-ray, na merong may CT scan. Kaya po yan, pinag-inibita ko ngayon kasi sa mga susunod na araw ay pag-uusapan po namin dalawa na magkaroon ng Memorandum Understanding o Memorandum of Agreement ng Barangay Pulo Santa Cruz ay dyan na po sa Barangay Nita kukuha ng mga medical laboratories. Ano po? Hanggang kaya mong bayaran ng barangay to barangay, babayaran na ng barangay ang inyong mga test. No po? Para po hindi na kayo lalayo, hindi na kayo babayad ng mahal. Kasi po, ang barangay Nita, halos kalahati ang presyo compare sa private hospital. No po? Kaya po, inaayos na po natin ang gamot, inaayos na rin natin ang serbisyong medikal. No po? Soon, may Senate bill po si Senator Amy Marcos. No po? Napapalood po sa Senate bill na may extension po ang sangguniang barangay. Which is, sa tingin ko po at sabi po natin mahal na ABC, ay maaari mong maging sa katuparan. Bakit? Si Senator Amy Marcos po yung nag-propose ng bill. Sino po si Bongbong Marcos sa buhay ni Amy? Kapatid, so nakalagay po doon, extending barangay election from October 2025, December 2025 to October 2029. Imagine, this year. So napakaganda. Nandun po yung continuity. Nandun po yung pagtuloy-tuloy ng programa ng ating barangay. Kaya by that time na 2029, sa tingin ko, meron na rin tayong katulad ng programa ng Barangay Nita. If there is continuity, ito pala ang sinasabi ng ating mahal na mayor, if there is continuity, there is always a progress. Kaya by the time na 2029, sigurado ang Pulo Santa Cruz ay napaka-progresibo na. Sinisigurado ko sa inyo. No po? And then, yun nga po ang aking nasa likod, tumulan ulit sa sarili ko. Kaya ako po inimbitahan yan para marinig niyo po kung ano po yung mga programa at proyekto na ilalahad na sa inyo. Dahil bilang isang leader, may panuntunan tayo. May batayan tayo sa pagpili ng ating mga leader sa ating bayan. Katulad yung pong nasa harapan ko, katulad na nasa likuran ko. There out of 30 na kagawad, napili niyo po ang best na 7. Ibig sabihin, may panuntunan kayo sa pagpili ng leader. Ganon din po ako. Ganon din po ang aming sanggunian. May panuntunan, may batayan din po kami sa pagpili. At sa pagpili po namin, siyempre, alam namin, sasamahan niyo kami. Tama po ba? Tama? Ang hina naman. Yung nakita ko. Di ba? Kaya po yung mga alam naman natin na kayo po nasa harapan ko, kayo po ang mga leader ng barangay. Alam namin na nilalapitan na kayo ng mga politiko. Kaya po pinatatawag namin kayo, gusto ko nga lahat dumalo para malaman na. Malaman na sino ba ang sasamahan natin. Di ba? Tama? Kami kasi leaders na nagtatanong, dito pala para maliwanag ang lahat. Sasabihin na namin sa inyo kung sino ang mga sasamahan natin. Number 1 na batayan, siyempre, nakatikit kay Mayor. Di ba? Tama kasi. Nakatikit kay Mayor. Or, mahal ni Mayor. Malapit sa puso ni Mayor. Tama? Dahil alam natin ang ating mahal na ina, dahil 29 years naging kapitan, hindi bumitaw sa mga arsilyas. Lumaban si Tito Gonzales, 3 term, 9 years, hindi bumitaw kay Leon Arcillas. Ngayon pa ba bibitaw Dones at Sarmiento sa Arcillas? Siyempre, hindi na. Di ba? So yun po, ang aking nasa likuran po
chairman ng Barangay Dita. Ngayon po, kasalukuyan po siyang ABC, President, Liga ng mga Barangay, kami po. And then, aspirant po at katikit po ng ating mahal na Mayor, Arlene B. Arcillas. Pinapakilala ko sa inyo ng iba ang aking matalik na kaibigan, ABC, Cap, Consi, Tony De La Rosa. Hello, thank you. Magandang umaga po. Ay natutuwa dahil hindi lang sa naimbitahan. Natutuwa ako dahil ang dami yun. Ang dami. Ako po maraming imbitasyon na po sa akin sa flag ceremony ng aking tinitingnan, ng attendance. So, maaaring pag-tingin ko dito, ang ganito, parang nagpapanapat na kayo sa barangay po. Kasi yung barangay po, ang dami rin. Dami rin, sinipitan na kayo. So, palakpakan po natin yung ating masambing ng barangay sa pagkakura po ng ating masipag at napakagaling na kapitan, si Kapitan Glock Sarmiento. At dito rin po ang ating sambulang batas sa pagkakura po ni SK Dan Adones. Andiyan ka rin. Ito, sa akin wala si SK lang, hindi natin. Kaya palakpakan po natin ang hindi pag-ira. At barangay naman, halos kompleto dito Ito si Kunsyala Nito, Kunsyala Sherwin, Kunsyala Martin, Kunsyala Nario, si Kunsyala Kim lang wala. Maaaring may problema, baka hindi po pwede. So, palakpakan po natin lang sila. At si Barangay Secretary Kim, hindi po rin, si Secretary lang wala, di ba? So, yan po yung pagpapakita na sumusuporta po kayo sa inyong barangay. Diba? Napakasarap po yan na makita ng isang natutulog sa barangay na ang kanyang mga kawani ay pumupunta sa mga ganitong pagtitipon dahil nakita niyo naman kung medyo niyulat ng mga kapitan paghahanda sa mga assessment na ginagawa na kung saan ito po ay hindi lang naman magagawa na namin bilang kapitan, bilang kagawad, tapos magagawa natin yan sa ating pagtutulong-tulungan lalo na po bawat department po na nandito kayo. Kaya dapat ugaligin, ugaligin, pupunta sa mga programa na ginagawa ng ating barangay. Ito ha? So, magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya po, medyo paus na. Sabi nga ng araw. Pag daw, di ba, araw, panahon ng kampanya, nakikita mo raw yung mga kandidato na malakas. Pagka daw yung paus na, namapangos dahil wala nang katitigil sa pagkita, wala nang katitigil sa pagkagandaan. Kung minsan matapos yung magsalita, papakantahin ka pa. Di ba? So, hindi ka naman makakantang dahil ikaw may kandidato. Pagka tumanggi ka, sasabihin, napakasupla. Ito naman, pinakanta lang. Ayaw kumanta. Kaya kandidato talagang napipilitan. So, bakit minamala? Ay maraming nag-iimbita. Diba? So, yun ang pagpapatunay na kay Kapitan Tony ang dami pong nag-i-invite para magsalita at magpakilala at magsabi na anumang programa na gagawin ko pagdating na ako po ay naanduna sa ating sambunan pang-bunsod. Bagaman si Kapitan Tony po ay nabanggit ng ating kapitan na ABC President, totoo po yun, ako po ay member po din ng City Council as ex-officio member. Nare-represent ko po yung sanggunian ng bawat barangay. Yung ABC po, hindi po Associations of Barangay Captain po yun Associations of Barangay Council. Ito po, binubuo po ng council po ito. Wala lang yung isang wala lang si treasurer, pero yun po yung council. Kaya ako po bilang kinakatawan ko po ang lahat po ng barangay sa ating city government. Kaya ako po ay city councilor. Yun po, kanina nabanggit ni Glock yung maglilinis ng plantilla. Sabi ko, baka ipatuwa. Binulungan ko si Konsyal. Ano ba yung lilinisin? Ayun pala, totoo din, kagaya ng sinasabi ko doon sa mga empleyado ko. Dapat, kung ikaw ay empleyado, ipakita mo ang empleyado ba? Magtrabaho ka, di ba? Kung ikaw ay kawani, ipakita mo na ikaw ay kawani, inang open sa ganon,
Di ba? Hindi magkakasilipan. Hindi unfair sa mga ibang nagtatrabaho. Di ba? Merong mga sumisipon na po panahonan ng sahod. Di ba? Alam niyo po, tama po si Glo. Ako po, ang pamantayan niyo po, maaari po, ibibigay ko kung paano ako magsagawa ng paglilinis. Sabi nga, napag-aralan ko po ito Pagka po daw pagkatapos ng eleksyon, nananaig sa akin po yung corporate approach. Yung corporate, ibig sabihin ng corporate, strict to the rules po ako. Kung baga, ikaw po ay nasa private company, ipinag-iiral niya kung ano po yung rules ng niya. Pag hindi ka nakasunod, ay sususpindihin ka o hanggang i-dismiss ka. So ngayon, kakatapos lang ng eleksyon, maaaring wala pang isang taon. So pagka naman malapit na ang eleksyon, ay mas mataas po yung porsyento sa akin ng politika. Iyon, doon po sa loob ng mga empleyado, kahit hindi po itamad, abay hindi mo matisiplina dahil po politika. Di ba? Talagang kami, timpina. Eh, siyempre, magpupolitika kailangan mas isang sentro mamupolitika kaysa magdidisiplina ka. So ngayon, maaaring iniisip ng iba ay next year, mag-i-election na 2025, di ba? Maaaring gawin na natin yung asal natin, tatamad-tamad, hindi na po pwede sa Kapitan Club. Sige, malaking pamilya kami. Ay, hindi po, nagkakamali ko po kayo dahil nabanggit niya yung House Bill 2629 ni Senator Amy Marcos. Yun po yung sinasabi na maaaring mapalawig po ang termino ng mga barangay official, especially yung elected. Bakit po? Kasi po, sabi ni Amy ay masyadong maikli po 3 taon. Yung pong term extension, yung postponement po ng eleksyon sa barangay, hindi na po mangyayari yun. Dahil meron po tayong Supreme Court decision na hindi po pwedeng ma-extend by extension, by postponement dahil unconstitutional. Ang doon na po yun. Pero ang gagawin po ng ating pambabatas ay ang pag-aamyenda po ng Local Government Code na kung saan yun po ang trabaho ng ating Kongreso. Kaya kung mapapansin nyo, bakit nagkaganon? Ang gagawin po dyan ay yung term of office na dati po ay 3 terms, 3 years, equivalent to 9 years. Ang gagawin po ay 2 terms, gagawin 6 years every term. So magiging 12 years, di ba? So yung 2025 plus 4 years, magiging 2029. Kaya sa sinasabi po ng House Bill 2629, ang next barangay regular election ay sa last Monday of October 2029. Kaya napakaswerte niyo naman. Ha? Napakaswerte niyo. Lalo na yung last term, di ba? So yun po, kaya huwag kayong lulumulo kay Glo. Di ba? Ang haba pa niya. Diba? Kaya pa niyang mag-corporate approach. Kaya pa namin ipatupad lahat ang mga tuntunin na dapat dumisiplina sa ating mga kawani na upang sa ganon ma-obliga tayo na sumunod. So ang tanong, paano ba ang kayaya? Kasi may House Bill pa lang naman po yan, totoo po yun. Yan po ay ipinaglang last April 2024. Pag-idibatihan pa, pag-uusapan pa sa lower house, pag-uusapan sa upper house. Ngayon, ano yung porsyento na ito'y maisaktupan o babatas? Ay alam niyo po naman, maglo-local elections sa May 12, 2025. Diba? Ang local at ang national election, definitely hindi po yan nababago. Laging second Monday of May, nagkakaroon ng election 3 years after. So yung second Monday of ng 2025 ng Mayo is May 12. Hindi po mababago unless magkaroon po ng pagbabago yung saligang batas, yung charter case na kung saan maraming sumusulong, hindi po naman maaprobahan, maraming kumukontra. Kaya ang labo po, mapusput po yan. Kaya definitely, May 12, 2025, magkakaroon po ng halalang panglokal
ang halalang pang national doon sa 12 senador. So, magpapapogi po yung mga yan sa mga barangay elected local official. Si Congressman, hindi po tututol yan. Pagka po tumutol sa batas na yan, tatandaan po ng mga barangay official yan, hindi po siya iboboto. Diba? Ang mga congressman na bumoto sa House Bill, sigurado mo iboboto. Diba? O, yun po yung ating porsyento na maaaring yan po, 95% matutupad po yan. Maaaring mabago po yung number of years, pero po yung pagliliban dahil hindi po papayagan ng ating gobyerno na magkasabay ulit sa loob ng 1 taon yung eleksyon. Eleksyon ka ng Mayo, lumang eleksyon, eleksyon ka pa ng December, barangay eleksyon. 18 billion pesos po ang ginagastos ng ating pamahalaan nasyonal sa eleksyon. Kaya napaka-imposibleng mapatuloy yung dalawang eleksyon. Kaya mga barangay official, congratulations in advance. Yeah. So yun po. Yun namang sinabi ni Klong na hindi masamang gumaya, totoo po yun. Kaya nga mayroon tayong benchmarking, di ba? Kaya po kami naglalakbay-aral. Pupunta kami sa isang lugar na maaaring mag-aral kami kung ano yung magandang programa nila, gawa nila sa kanilang community o bayan o lungsod, barangay, na pwede namin i-adapt dito sa barangay. Lalo higit ang programang iyan ay makatutulong sa mga mamamayan. Nabanggit ni Klong yung aming health program. Bakit ako nagkaganyan? Na-benchmark ko po yan sa United Kingdom. Kung hindi niyo po natatanong, ako po isang 10 taon nanirahan sa UK. Sa loob ng 10 taon, ako po ay nag-aral dahil ang UK po ang merong pinakamagandang health program sa buong mundo. Libre po lahat dyan. Libre. Yung transplant, bypass, brain tumor operation, lahat libre. Gamot, doktor, lahat libre. Nagtanong ako bakit kaya? So pinag-aralan ko po dahil ako po ay naging British citizen. Doon po, pagpasok nyo ng UK, lalo permanent residence po kayo, kinakailangan yung magpa-register. Speaking health center, merong health center dito, di ba? So, yun ang ganda naging idea ko, pang health center, parehas ng Pilipinas, bawat barangay may health center. I-re-register ka doon sa tinatawag na GP, yung General Practitioner na doktor. Di ba? Para yun po yung mga alaga sa'yo, na nakarecord ka na sa health center na ikaw ay residente na. So lahat po ng residente, lahat po ng mamamayan doon, nakarehistro po yan. Ang pagkakaiba po lang ng health center, kompleto. Kompleto, may chemistry, may ultrasound, may x-ray, di ba? May mga espesyalistang doktor. At kompleto ang gamot, lahat po, may dentista. So yun po yun, mahirap, mayaman, matanda, bata, sa health center mo na po pumunta. Hindi ka po pwedeng dumirekta sa ospital na malalaki, tertiary hospital, dahil pupunta ka lang sa ospital kung ikaw ay inirekomenda ng health center o dito ka pumunta. Dito gagamutin yung sakit mo na hindi na kaya agapan ng health center. Ang ibig kong sabihin, malakas yung prevention nila. Dahil, di ba, meron tayong kasabihan, prevention is better than cure. Yun, totoo po yun. Yun po yung isip ko. Napakalakas po ng kanilang preventive action sa mga sakit. Kaya walang gaanong lumalala. Diba? So, yun ang nila pag-aralan. Ang health center nila maayos. Kaya pagbalik ko ng Pilipinas, yun po yung daladala kong programa, yun po yung daladala kong pangarap, kung ako ay pagbibigyan, panungkulan, bilang kapitan ng barangay kita, yun po ang aming gagawin. At ngayon, ang lahat po ng sinabi ni Klong, ang lahat po ng sinabi kong makinarya, kung ano po yung nasa UK, yun po ngayon ang nasa barangay kita. Na iyon po ngayon ang pangarap ni Kapitan Tony na hindi lamang dapat barangay kita health center ang merong ganong programa, bagkus dapat lahat ng barangay health center ng lungsod ng Santa Rosa ay kapareho ng barangay health center ng barangay kita.
Yun, ha? Dahil hindi lang naman po barangay, mamamayan ng barangay kita ang gusto ko mapabuhay. Hindi lamang ang po mamamayan ng barangay kita ang iisa ang buhay. Lahat po tayo iisa lang ang buhay na gusto natin humaba na ang ating buhay hanggang gusto natin. Hindi po ba? Yes. So yun, ang senior citizen, inaalagaan ko. Bakit? Wala na halos hanap buhay yan. Wala nang pera, wala nang regular na kita. Umakasa lang doon sa mga anak, nag-aalaga ng apo, baka mabigyan ng komento. Eh kaya lang, si Lola, si Lolo, pag nakita niya ang kita ng kanyang anak ay parapandak doon sa gasos ng kanyang mga apo, ay hindi na nahingi. Sa apo ko na lang yan, matanda na naman ako eh. So yun po yung nakakalungkot. Matanda na, okay lang matapos na. Wow. Diba? Kahit matanda na po tayo, kinakailangan mabuhay po tayo ng mahaba. Mabubuhay tayo ng mahaba kung tayo po ay naaalagaan ng ayos ng ating lipunan, ng ating barangay, ng ating local government, ng ating provincial government, up to national government. Lalo tigit ang ating mga barangay chairman. Diba? Dahil kami po yung nasa grassroots, kami po yung nasa ilalim, kami po yung unang pupuntahan bago kay Mayor, barangay campaign muna. Diba? Kaya dapat maayos ang programa. Nabanggit nilo. Siyempre, napakahirap po yan. Hindi po naman talaga kami ay sabay-sabay kinuha niyan. Dahil ako lang po muna yung unang nangarap. Sabi ko sa mga barangay kapitan, abay ako muna gagawa, baka mamaya ay hindi naman magtagumpay. Eh, pare-parehas tayo magagastusa. Eh, kung meron man, ako lang. Dahil ako yung mamumuna eh. So ngayon, nagtagumpay po naman. Kaya po ngayon, isusulong na namin ang Kapitan Club na ang barangay Pulo Santa Cruz ay ganyan rin po ang mangyayari. Pero, mahusay ang inyong kapitan. Ha? Mahusay ang kapitan nyo. Bakit? Kahit wala pa kami na property, true guarantee letter na sanabi niya na babayaran ng Pulo Santa Cruz ang lahat ng prosedyo na ibibigay sa inyong doktor sa pamamagitan po ng Dita Barangay Health Center. Parang gano'n na rin yun. Diba? Ganun po naman ang ginawa ko ng una, nagsiset out po ako, nagkukuha lang po ng dugo sa mga senior citizen, sineset ko sa community hospital, binabayaran ko. So, ganun ang gagawin ng inyong kapitan through GL. Nakakonekta sa aming laboratory, dugo namin, i-examine ang dugo nyo, and then magbabayad po siya through GL, hindi po manggagaling sa inyo. So, ganun na din halos hanggang eventually, meron na rin po kayong sariling laboratory, ultrasound, x-ray machine, at lahat-lahat para magkaroon din po kayo ng prevention. Diba? Prevention ang dapat natin. Ang mga ospital na ginagawang malalaki, mas nanaisin nyo bang pumunta sa malaking ospital? Sikat ba kayo pagkakaking nagana sa malaking ospital? So, hindi. Dahil pag kayo ay pumunta sa ospital, ang ibig sabihin, meron kayong karamdaman. Meron kayong malalang sakit na maaaring may chances na kayo. Kung 50-50 na kayo, 70-30, 60-40 na. Kaya hindi pa rin maayos. Ang kailangan natin, wala nang pupunta sa ospital dahil sa barangay health center pa naman pinado na. Diba? So, yun po yung programang to, na isinusulong ko. Katulong ko na po ang mga barangay chairman dyan. Yung programang to, ang ating pagtutulong-tulungan na upang sa ganon, lahat po ng mamamayan ng lungsod ng Santa Rosa ay malulusog. Walang problema sa kalusugan. So, yun lamang. At ako po ay natutuwa at ako nanikitan dito. Sana tulungan niyo po ako. Kasama po yung aming wala po yung partner. Si Consial Nino, baka nalilig na. So, basta ako po, andito po ako, umasa po kayo. Habang ako po ay nakikita sa likuran ni Slong, hindi ko po pababayaan dahil kaibigan ko po ito. Bata po ito, alam ko na po ito, at nakilala ko po yan. Kaibigan ko po yan, mabait po yan. Kaya lagi po ako nasa likuran niya. Maraming salamat, magandang umaga, mabuhay po kayo lahat. Dapat po,